Binabati ni Olive ang dalawang dwarf sa kanilang kamakailang ebolusyon at ipinaliwanag na sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang misyon na angkop para sa pag-angat sa ranggo, maaabot nila ang antas ng mga Bronze Adventurer. Dahil hindi talaga nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, nakialam si Hajime at nilinaw na ito ay isang klasifikasyon na nagpapakita ng antas ng isang adventurer sa loob ng guild at tinanong din ni Olive kung bakit hindi pa sila tumatanggap ng anumang komisyon para mag-level up. Binanggit niyang isang magandang opsyon ang paglilinis ng isang dungeon. Kahit na ang dungeon na ito ay nakatakda ng wasakin at kailangan pa rin itong sumailalim sa panibagong investigasyon, kung magagawa nila ang gawaing ito ay dalawang problema ang masosolusyonan nila ng sabay. Nagulat ang bida sa bilis ng pag-iisip ni Olive at naisip niyang mukhang plano na nito ang lahat mula pa sa simula. Ipinaliwanag ni Olive na may paparating ng Dungeon Destroyer sa mismong araw na iyon kaya't maaari silang umalis ng maaga kinabukasan. Medyo kinabahan ang mga babae nang marinig ito dahil kapag iniisip nila ang isang Dungeon Destroyer, ang naiisip nila ay isang napakalaki at sobrang maskuladong Cyclops na kayang wasakin ang lahat sa paligid at nilinaw ni Hajime na hindi ito ganoon. Ipinaliwanag na may iba't ibang sinaunang species na nagtatrabaho para sa guild sa paggiba ng mga dungeon. Dahil sa paliwanag na iyon ay naging masaya ang dalawa at nagsimulang mag-exaggerate si Ruru ng kanyang reaksyon, sinasabing sa wakas ay mapapakawalan na niya ang makapangyarihang dragon na nasa loob niya. Pinagmamasdan ito ng bida at naisip niyang malamang ay may tinatawag na adventurer's disease si Ruru, ang sobrang excitement na nararamdaman kapag bahagyang lumalakas ang isang adventurer at naalala niyang naranasan din niya ito noong mas bata pa siya. Dahil sa kanyang pride ay sinubukan niyang manatiling kalmado at huwag ipakita ang sobrang excitement, makalipas ang ilang oras ay dumating sila sa lugar na ayon sa bida ay isang flat dungeon na kahit na mukhang mahinahon at mapayapa ang paligid, pinayuhan niya ang lahat na manatiling alerto at huwag masyadong mag-relax. Sa kabila ng payo ni Hajime ay halata na tinitingnan ng mga babae ang lahat bilang isang malaking pakikipagsapalaran. Sa isang sandali ay nakasalubong nila ang isang mini-pek at ipinilit ng dalawa na sila na lang ang tumalo rito, upang patunayan na karapat-dapat sila sa titulong Bronze Adventurers. Ang problema ay mas malakas pala ang halimaw kaysa sa inaasahan nila at nagawa nitong maitaboy ang halos lahat ng kanilang mga atake. Sinubukan pa ni Ruru na magbitaw ng isang malakas na hagupit ng tubig kaso hindi naging ayon sa plano ang resulta. Sa huli ay nadulas ang mini-pex dahil sa tubig at natalo ito sa isang medyo nakakatawang paraan. Sa sandaling tuluyang matalo ang kalaban ay isang kaban ang biglang lumitaw sa harap nila, pagbalik nila ay labis ang saya ng dalawa dahil natapos nila ang misyon sa isang kahanga-hangang paraan, sa wakas ay naging Bronze Adventurers na sila. Nagsimula na agad magsabi si Ruru na sa kasalukuyan nilang antas, kaya na raw nilang manghuli ng mga dragon subalit naputol ang excitement nang may dumating na isang taong mukhang mahalaga at lumapit si Hajime upang salubungin siya, ngunit napansin niyang may kakaibang ekspresyon ang mga tao sa paligid. Hindi nagtagal ay naging malinaw ang dahilan at may nakita silang isang nakakatakot na bagay, hiniling ng babae na huwag silang magpanik at ipinaliwanag na ang ahas ay tinatawag na Go, matalino at napakahusay. Nagtago si Ruru sa likod ni Hajime at nagtanong kung ang nilalang na iyon ba ang Dungeon Destroyer. Ang sagot ay hindi at ang tunay na destroyer ay ang mismong babaeng nagngangalang si Kwame. Lubos na natakot ang mga babae dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Kinabukasan habang nananatiling excited si Ruru ay ipinaliwanag ni Hajime na si Go ay nagsisilbing gabay ni Sekoim. Siya ay kabilang sa isang sinaunang species ng medusa na may kakayahang gawing bato ang anumang tignan niya. Gayunpaman mukhang si Sekoim ay halos palaging natutulog. Habang naglalakbay sila ay binalaan ni Ruru ang bida na may napakalaking bagay na lumilipad sa malapit. Kalmado niyang sinagot na iyon ay isang migratory whale at habang nag-uusap sila ay unti-unting nabubuo ang ideya kung paano gumagana ang mundo ni Sekoim. Kahit mukhang kalmado siya ang mundong nasa paligid niya ay ganap na madilim. Pagpasok nila sa dungeon ay nagbabala ang bida na ang pangunahing layunin ay nasa unahan at hindi dapat tumingin pabalik sa malinaw na dahilan. Hindi agad naintindihan ni Ruru ang babala ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, naging malinaw kung bakit. Lahat ng makita ni Sekoim ay agad na nagiging bato at kahit alam na ng bida ang kanyang kapangyarihan, humanga pa rin siya na ang kakayahang iyon ay hindi lang malakas kundi tunay na nakakatakot. Makalipas ang ilang oras habang nagpapahinga sila malapit sa isang campfire,
tinanong ni Ruro kung bakit sa langit lang palaging nakatingin si Sequoia at ipinaliwanag niya na marahil iyon lang ang bagay na maaari niyang pagmasdan nang hindi nagdudulot ng pagkawasak. Sinabi rin niya na ang mga sinaunang species ay kadalasang may sobrang lakas at minsan ay kakaibang kakayahan. Naalala niya ang mga lumang chismis tungkol sa mga dikya na nagtatrabaho sa guild bilang mga dungeon destroyer. Noong una niyang marinig iyon ay inakala niyang magiging isang matatag at ligtas na buhay iyon na may garantisadong magandang bayad, ngunit malinaw na malayo sa maganda ang realidad at ang makakita lamang ng langit ay hindi isang bagay na dapat kainggitan. Nagpa siya ang bida na oras na para matulog kaso may kakaibang bagay na tila biglang nagising kay Ruro, mabilis na dumating ang umaga at ginigising niya ang bida ng hindi maayos na ipinapaliwanag kung ano ang nangyayari. Mukhang labis na masaya si Ruro na lalo na dahil kasama niya siya na kahit hindi niya maintindihan kung bakit, lalo pang nadagdagan ang kalituhan ng napagtanto nilang kaya ng magbukas ng mata ni Sequoia nang hindi naaapektuhan ng kanyang kapangyarihan ang kapaligiran. Naging maliwanag ang kanyang anyo dahil sa wakas ay nagawa na niyang pagmasdan ang lahat sa paligid niya, parang isang batang unang beses na nakita ang mundo at para sa kanya ang lahat ay malaki, makulay at napupuno ng buhay. Napagtanto ni Hajime na may napakakakaibang nangyayari, kahit hindi ito iniintindi ni Ruro at ang tanging nais niya ay maging masaya rin si Sequoia at ngayon, naunawaan ng bida na kailangan niyang harapin ang dalawang sobrang excited na babae ng sabay, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung ano talaga ang nangyari. Nakabukas ang mga mata ng Dikya kaya't ang pinakalohikal na conclusion ay paniwalaan na totoo ito. Sa unang pagkakataon ay naranasan ni Sequoia kung ang pakiramdam ng makahipo ng isang bagay na may mala-gelatin na tekstura, katulad ng slime dahil noon lahat ng kanyang nakikita ay nagiging bato. Sa huli ay nabitag ng slime ang dalawa at kinailangang iligtas sila ng bida, habang napapansin niyang tila nahuhumaling ang nilalang kay Ruro at dapat tandaan na ang dalawang species na ito ay likas na magkaribal. Nagpasalamat si Sequoia sa bida kaso hindi niya mapigil ang isipin kung gaano kasaya at kapuno ng posibilidad ang mundong iyon, nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay at mamuhay sa iba't ibang pakikipagsapalaran sa loob ng ilang panahon. Sa mas maingat na pagmamasid sa lugar, napagtanto ng bida na eksakto silang naroon sa lugar kung saan nakakuha si Ruro ng isang espesyal na kapangyarihan noon, kaya't nagiging makatuwiran ang lahat at makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang dagat. Hindi tulad ng huling beses na nakakita si Ruro ng isang higanteng pagong, ngayon ay isang napakalaking balyena ang kanilang nakasalubong at di mapigilan ni Sequoia ang kanyang excitement. Ang makita mismo ang isang migratory whale ay isang emosyonal at napakagandang karanasan para sa kanya, isang karanasang hindi matumbasan ng kahit ano. Nagsimulang mag-isip ang bida na tila kinikilala ni Ruro ang lugar na iyon at sa sandaling iyon, napuno siya ng pagdududa dahil lahat ng palatandaan ay nagpapakita na hindi lang ito isang panaginip, bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay. May marka si Ruro sa kanyang braso kahit siya mismo ay hindi maipaliwanag kung ano iyon, si Hajime naman ay halos sigurado na ito ay isang marka na lumilitaw kapag may nagising na espesyal na kakayahan, tulad ng nangyari kay Veronica na may markang hugis puso. Unti-unting pinagdugtong-dugtong ni Hajime ang lahat at isang panaginip na isang espesyal na kakayahan at isang sinaunang species, dahil dito ay nakarating siya sa isang malinaw na conclusion at ayon sa kanya ay ito ay maaari lamang may ugnay sa mga sleep demon, na kilala rin bilang mga succubus. Nabanggit na noon ni Olive na may mga succubus na may kakayahang manipulahin ang mga panaginip, diretsahang tinanong ni Sequoia si Ruro kung siya ba ang nagpapakita ng lahat ng iyon at kung totoo man iyon. Sinabi niyang labis siyang nagpapasalamat dahil naranasan niya ang isang napakagandang bagay. Natuwa si Ruro nang napagtanto niyang may kapangyarihan siya na kayang makatulong sa ibang tao, ngunit agad siyang ibinalik ni Hajime sa realidad dahilan para siya ay mamula ng husto. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Sequoia na si Hajime ang eksaktong tipo ng lalaking kanyang minamahal, walang pag-alinlangan ay hiniling niya rito na pumayag itong makipag-date sa kanya. Lahat ay nagpapahiwatig na ang panaginip ay nagiging maganda na kahit para sa bida at pagkalipas ng ilang araw, nang bumalik sila sa totoong mundo ay naging malinaw na may nararamdaman pa rin si Sequoia para sa bida, na lalong nalito sa sitwasyon. Sa loob ng dungeon ay napansin ni Django at Ruro na may mali at pinilit nila siyang magpasya kung ano ang gagawin niya tungkol sa babaeng iyon. Pagbalik sa inn ay lalo pang tumaas ang tensyon ng hayagang ipakita ni Sequoia ang kanyang pagmamahal, dahilan upang halatang nayanig si Ruro.
Habang nagtatanghal iyan ay sinubukan ni Sequoim na kumilos ng romantiko habang maingat na inoobserbahan ang reaksyon ng bida. Tinawag naman siya ni Veronica upang kausapin ng private at hiniling na tanggihan niya si Sequoim. Inihayag din niya ang kanyang pagkadismaya dahil hindi kailanman nagising ang interes ng bida sa kanya, na labis na nakasakit sa kanyang pride at nalilito ang bida at hindi niya maintindihan ang kanyang mga motibo. Dumating si Ruru at nangakong magiging isang high-level adventurer at hinihiling lamang na maalala niya iyon. Kalaunan ay nagpa siya ang bida na kausapin ng direkta si Sequoim at nilinaw niya na hindi niya gaanong naiintindihan ang pag-ibig at hindi pa siya handa sa isang relasyon, dahilan upang siya ay umiyak at mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Sa pagsubok na ayusin ang sitwasyon ay nagmungkahi siya ng isang hindi malinaw na bagay subalit lalo lamang nitong pinapalala ang lahat. Umalis si Sequoim at naging malinaw na pareho silang immature pagdating sa pagharap sa mga romantiko na damdamin.